Hello po Sir Neb. Tawagin niyo po akong Rick. Ito po yung kwentong hiwaga na naranasan ko nung mag-hiking kami sa Mount Makulot sa Batangas. Hindi ko talaga ugali ang mag-hiking. Pero dahil sa dalawa kong katrabaho na sina Leo at Mark na kapwa mga hikers, ay nauturin nila ako na sumama. Sa Mount Makulot nila ako unang sinama dahil madaling akyatin at malapit lang. Nagsimula kaming umakyat hapon na para raw hindi masyadong tirik ang araw. Mag-overnight kami sa bundok. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, nakarating kami sa campsite. May ibang grupo rin doon, mga 5 katao, at may maliit na bonfire sila. Medyo nakahinga na ako ng maluwag kasi at least hindi lang kami ang naroon. Habang kumakain kami ng noodles, si Mark biglang tumuro sa malayo. "Uy, ano yun?" Sinundan naman namin ang tingin ng tinuturo niya. Sa bandang kaliwa namin, sa pababa ng bundok, ay may mga ilaw. Hindi flashlight beam kundi parang kumpol ng maliliit na apoy. Parang mga lampara o bonfire din. Pero mas dikit-dikit at pantay ang ayos. "Siguro ibang grupo yan. May camp din doon," sabi ni Leo. Hindi ako nagkomento kasi malay ko ba sa mga ganap sa bundok. Pero habang tumatagal, napansin kong parang mas lumalapit yung mga ilaw. Hindi mabilis pero halatang nag-iiba ng posisyon. Minsan nawawala yung isa tapos babalik. Para silang may sariling ritmo. Nung ituro ko yun sa mga kasama ko, biglang nawala. "Hayaan mo sila pre," sabi ni Leo. Sabay nagtawanan sila ni Mark. Bumawi naman si Mark at nagsabi na nagbibiro lang siya. Tumango na lang ako at muling nilingon yung nakita naming liwanag. Pero wala na talaga yon. Mga bandang alas 10, nagpasya na kami na pumasok sa tent. Yung ibang campers patuloy pa rin nagkukwentuhan. Pero kaming tatlo ay nagpasya ng magpahinga. Lalo na ako na napagod talaga kasi nga first time ko yun. Hindi ko alam kung anong oras pero nagising ako dahil parang may nakakairitang bulungan sa labas. Mahina lang na anasan pero parang nasa malapit lang. Akala ko si Leo at Mark pero nang tignan ko sila ay kapwa sila tulog sa mga pwesto nila. Dahan-dahan kong inangat yung zipper ng tent para silipin yung ingay. Walang tao sa campsite. Yung mga naunang campers, wala na. Wala ring bonfire. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan at mga ilaw na nakita namin noong maaga pa. Pero sa pagkakataong yun, mas malapit na sila. Parang nasa may trail na patungo sa amin at nakapila. Hindi ko maaninag kung ano sila. Pero may malamlam na orange na glow sa bawat isa. Parang lampara pero walang taong may hawak. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung normal bang makakita ng ganoon sa mga bundok-bundok. Kaya binalingan ko si Leo at tinapik para magising. Hindi siya gumagalaw. Tulog na tulog. Gayon din si Mark. Para bang ang lalim ng tulog nila. Lalo akong kinabahan. Bumalik ako sa entrance ng tent at sumilip. Mas malapit na yung mga ilaw. At nang malinaw na sila sa paningin ko, ay nalaman kong hindi sila lampara. Para silang bilog na apoy na nakalutang sa ere. May konting usok na paikot-ikot sa ilalim. At habang lumalapit, naririnig ko na uli yung mahinang bulong. Parang humuhuni na may halong mabagal na paghinga. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, para bang hinihila ako ng mga ilaw. Parang gusto kong lumabas at maglakad papunta sa kanila. Mabuti na lang at may parte sa isip ko na nagsasabing wag. At yun ang nanalo sa akin. Napahawak ako sa zipper ng tent. Tinataas ko na ito para isara nung biglang bumugso ang malamig na hangin mula sa labas. Tapos parang may figura na humarang sa liwanag. May aninong dumaan na mataas, payat at parang nakalingon sa akin. Napaatras ako at napatakip ng bibig.
tuluyan ko nang sinara yung zipper ng tent. Ilang segundo akong nakatitig lang sa zipper at nakikiramdam. Pero pakiramdam ko parang napakatagal ng ilang segundong yon. Nung magkalakas loob uli akong sumilip, ay wala na yung mga ilaw. Wala na rin ang bulungan. Tanging tunog na lang ng mga kuliglig ang naririnig ko. Kinabukasan pagmulat ko, nagre-ready na sina Leo at Mark. Sabi ni Leo, ang sarap daw ng tulog niya. Si Mark naman nagbiro pa na hindi ko raw kinaya ang pagod, kaya knock-out agad ako kagabi. Sinabi ko yung nakita ko at tumawa lang sila. Kapag daw matagal na akong namumundok, ay marami pa akong makikita at mararanasang kababalaghan. Pero ang ganoon daw ay tinitignan lamang at hindi nilalapitan. Sumama raw uli ako sa kanila sa ibang pagkakataon para may maranasan pa akong iba. At sa puntong yon ay nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na ako mag-hiking. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Rowen. Magbabahagi lang sana ako ng isang kwentong naranasan ko noong bata pa ako. Makipot lang po noon yung kalsada sa P. Herrera sa Batangas. Ngayon kasi ay malawak na yon at natapyas na ang ilang bahagi ng gilid ng burol. Kaya nga hilltop ang tawag doon. Pero ayun nga, dati ay mapuno roon at talagang madilim tuwing gabi dahil kukunti ang pailaw. Nasa grade 6 ako noon at nagbabike kahit na madilim na. Galing ako sa computer shop sa Hilltop at pauwi na sa amin doon nga sa P. Herrera. Inabot na ako ng dilim sa paglalaro at hindi ko namalayan na gabi na pala. Hindi ito yung dilim na maaga pa, kundi talagang madilim na ang gabi kung isang bata ang involved. Mag-aalas 10 na yata noon, kaya talagang nataranta na ako. Natakot akong mapagalitan, kaya pedal hanggang may lupa ako nun. Ang hirap pa naman kasi paahon. Noong nasa tapat na ako ng NBI ay lalong dumilim kasi ang lalaki ng mga puno roon, tapos mayayabong pa yung mga dahon. Mga ilang metro mula sa akin, sa gilid ng ilaw ng poste, may napansin akong figura. Akala ko trash bag. Pero nung lumapit ako ng konti, nakita ko na aso pala. Itim na aso. Bakat yung mga buto pero malaki ang katawan. Parang kakaiba yung postura. Nakatingin ng diretso sa akin. Binagalan ko yung pagpedal. Nakapako lang yung mga mata niya sa akin. Yung ilaw ng poste tumatama sa mga mata niya at parang nagliliwanag ng konti. Bigla siyang umusog papalapit at hindi nawawala yung tingin sa akin. Kinilabutan ako. Pinilit kong bilisan ang pedal para makalayo. Nung sa wakas ay magkatapat na kami, ay may narinig akong mababang ungol. Sa gilid ng mga mata ko, nakita kong humahabol na yung aso. Doon ako talaga natakot at lalong binilisan ang pagpedal. Halos tumayo na nga ako sa bike kasi ang hirap magbike ng paahon. Naramdaman ko pa na muntik niya nang abutin yung gulong dahil naririnig ko yung tunog ng paghinga niya sa mismong likod ko. Yung takot ko lalo pang lumala nang maramdaman kong hindi na normal na yapak ng aso ang naririnig ko. Parang bumibigat na yung mga hakbang at mas malakas ang tunog ng kuko sa simento. Halos maiyak na ako sa kaba. Pero umurong din ang luha ko nung pababa na yung kalsada. Kaya mabilis na yung andar ng bike kahit hindi ako pumedal. Pero dinig ko pa rin na hinahabol ako nung aso. At dahil mabilis na akong umandar, ay naglakas loob ako na lingunin yun. Kulang-kulang 2 metro lang pala ang layo ko sa kanya. Namumula talaga yung mga mata niya. Pero napansin ko na yung ekspresyon sa aso niyang muka parang sa galit na tao. Biglang nagbalik yung takot ko at pumidal na uli ako kahit bumubulusok na ako pababa.
Nakita ko sa unahan na may isang aso sa labas ng isang gate. Malaking aspin na kulay puti. Nung makita ako ay tumahol siya ng malakas. Yung tahol na galit. Doon na ako napahagulgol ng iyak kasi akala ko pareho sila noong asong humahabol sa akin. Hindi ako makapreno kasi tsak nalilipad ako dahil sa bilis ko. Nagulat ako nung marinig kong maraming aso ang biglang sumagot mula sa mga susunod na bahay. May tumakbo palabas ng tarangkahan. May sumampa sa bakod. Lahat sila nakatingin sa likuran ko at sabay-sabay tumatahol. Hindi na ako lumingon pero narinig ko yung yapak sa likod ko na biglang huminto. Parang nagkamot sa lupa tapos mabilis na tumakbo palayo. Nung pumatag na yung kalsada ay tsaka ako huminto at naghabol ng hininga. Lumingon ako at wala na yung itim na asong humahabol sa akin. Pero yung mga aso sa paligid nakatingin pa rin sa iisang direksyon sa dilim. Lahat nakatayo ang balahibo at patuloy ang pagtahol. Dumiretso na ako pauwi. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ng tatay ko. Tinatanong kung bakit ako ginabi. Sinabi ko yung nangyari sa akin. Pero imbis na simpatya ang makuha ko, ay pinagtawanan pa ako ni tatay. Matagal na raw talagang may nakikitang malaking asong itim doon sa hilltop kapag madilim na. Mas madalas daw yung makita sa tapat ng mga ladies dorm. Lalo na kung may buntis na border. Kaya hinihinalang aswang yung aso na yon. Nung magdagdag ng streetlights doon sa hilltop, ay mas dumami ang establishments doon. At unti-unting nawala yung sightings ng asong itim. Pero kahit ngayon na ultimo rito sa amin ay malawak na ang kalsada, ay hindi pa rin nawawala sa isipan ko na maaaring tuwing naririnig ko ang sabayang pagtahol ng mga aso sa gabi, ay baka may tinataboy na naman sila. Nangyari ito noong panahon na napabalita yung tungkol sa OFW na namatay dahil sa flesh-eating bacteria. Kaya nung may mapansin kami kay nanay, ay yun ang una naming naisip. Sir Neb, ako nga pala si Kevin, Tubong, Batangas. Sana mapansin nyo itong kwento ng aking inay Carmen na naganap may katagalan na rin. Isang madaling araw yon at naghahanda ang inay at tatay para sa pagpunta sa palengke. Meron kasi kaming pwesto ng gulay roon at ang pagtitinda ang pangunahin naming hanap buhay. Habang umiinom ng mainit na gatas, bigla na lang dumaing si inay habang himas ang hinlalaki niya sa paa. May ingrown daw yata siya. Makirot daw kasi yung hinlalaki. "Palinis mo na lang kay Roda," sabi ng tatay, na ang tinutukoy ay yung baklang manicurista ng nanay ko. Sa ibang araw na lang daw, sabi ni inay. Hindi namin alam na yun ang huling araw na makikita naming normal lang paa ng nanay ko. Lumipas ang ilang araw. Habang nakaupo sa may pinto ang inay, ay nakita kong nangingilid ang luha niya habang hinahaplos ang hinlalaki. "Nay, grabe na ba? Magpatingin ka na sa doktor," sabi ko. Pero ayaw ng inay dahil baka raw turukan siya tapos ay tungkabi ng kanyang kuko. Kaya lang kasi ay pakiramdam ko noon na hindi na dapat pang ipagsawalang bahala ang dinaraing ng nanay ko. Iba na kasi yung itsura. Hindi lang namamaga, kundi parang nangingitim na ang paligid ng kuko. Kinagabihan, dinig namin na umuungol sa kwarto ang inay. Sige bangon para ibabad ang paa sa mainit na tubig na may asin. Humuhupa raw yung kirot kahit papano. Pero napansin daw ng tatay na habang nakababad ang paa ng nanay, ay may maliliit na bula na umaahon mula sa gilid ng kuko. Sabado ng umaga ay biglang dumating ang Ate Roda sa bahay. Kasama siya ng kuya na maaga pala siyang sinundo para ipalinis na nga yung kuko ng nanay. Pumayag naman ang inay at hindi na nga nagtinda sa palengke. Siguro dahil hindi na niya matiis. Matagal nang suki ng Ate Roda ang inay.
kaya kabisado na niya ang kuko nito. Pagkakita pa lang niya sa nangingitim na hinlalaki ay nagtaka na siya. Hindi naman daw malalim kung bumao ng mga ingrown, kaya bakit nagkaganoon ang hinlalaki niya ng biglaan? Habang kinukudkod ng Ate Rhoda ang gilid ng kuko gamit ang pusher, ay biglang may tumusok na puting bagay mula sa ilalim. Akala namin hibla lang ng buhok o balat na natuklap, pero gumalaw yun. Isang maliit at maputing uod. Napatili si Ate Rhoda at muntik mahulog sa bangkito. Ang inay napaiyak. Nagsilabasa ng 3 matatabang uod sa gilid ng kuko at nagkislutan ng malaglag sa sahig. Sinubukan pa ni Ate Rhoda na malinis ang kuko ng inay at nakakuha pa siya ng 6 pang uod bago yun naubos. Kinagabihan, kumalat na yung balita sa amin. Doon na nga naungkat yung tungkol sa OFW na namatay sa flesh-eating bacteria. Takot na takot kami. Pero may iba rin namang nagsasabi na parang barang ang nangyayari sa inay. Lalo pa at nabanggit ng tatay na may nakasagutan daw palang mamimili itong si inay ilang araw bago namaga yung kanyang kuko. Gusto naming maipa-check up sa doktor ang inay, pero bukod sa natatakot siya ay kapos din kami. Tuloy ay ilang araw pa siyang nagtiis dahil paggising niya sa bawat umaga ay may panibagong mga uod na kumikislot-kislot sa ilalim ng kanyang kuko. Mabuti na lang at talagang mabait ang Ate Rhoda dahil nagtsatsaga siyang bisitahin ng inay para linisin ang kuko kahit walang bayad. Siya ang nag-aalis ng mga uod sa kuko ng inay. Binibiro na lang ng tatay ang Ate Rhoda na hindi naman daw talaga concern sa nanay, kundi nakikichismis lang. Sasakyan naman ni Ate Rhoda ang biro at sasagot na wag naman daw siyang ilaglag ng tatay ko. Kahit papano naman nga ay napapangiti ang inay kapag naroon si Ate Rhoda. Palibhasa ay kuwela talaga si Ate Rhoda. Nakakalimutan saglit ng inay ang sakit niya. Pero ayun na nga, at sasaglit lamang ang ginhawa ng inay. Oo nga't malilinis ng Ate Rhoda ang mga uod. Pero kinagabihan ay halos hindi na naman makatulog ang inay sa sobrang kirot. Para na raw gumagapang sa kanyang buto ang mga uod. At nagtataka na nga kami dahil tinatakpan naman ang kanyang hinlalaki para hindi madapuan ng langaw at mapangitlugan. Pero bakit meron at meron pa rin? 4 na araw na yatang pabalik-balik sa amin si Ate Rhoda nang kausapin na niya ng masinsina ng inay. Sabi niya bakit hindi raw magpatingin sa albularyo bilang hindi pa naman kayang magpadoktor. Baka nga raw binabarang ang inay. Nagtataka na rin daw kasi siya dahil kahit lagyan niya ng iodine ng sugat ay hindi yun gumagaling. Sa halip ay lalo pang lumalalim. Noon ay pinakita na ng Ate Rhoda sa amin ang butas sa ilalim ng kuko ng inay. Nakakapangilabot dahil kita na pala talaga ang buto. Nagkasundo kami ng kuya na dalhin sa albularyo sa kabilang kanto ang inay para mapatignan. Pagdating doon ay kinumpirma ng albularyo na binabarang nga ang inay. Kilala raw niya ang gumagawa noon sa kanya. Gayunpaman ay hindi napagaling ng albularyong yon ng inay kahit nakailang balik kami. Sa halip ay tuluyan ng natungkab ang kuko ng inay sa hinlalaki. Naubos ang laman noon at kita na nga yung buto. Dahil doon ay nagkanda utang-utang kami para maipa-opera ang inay at maipaputol na lang ang buto niyang nakalitaw. Mali kami ng desisyon. Akala namin dahil naputol na ang buong hinlalaki ng inay ay gagaling na siya. Pero hindi. Sa halip ay ang ikalawang daliri naman sa paa niya ang nilantakan ng mga uod. Ang Ate Rhoda pa rin ang matyagang naglilinis ng sugat ng inay. Ayaw niyang ipaubaya sa amin ang paglilinis dahil minsang ang kapatid ko ang gumawa ay sigaw na sa sakit ang inay. Napakasensitibo pala ng parteng apektado. Kalaunan ay nag-iba na ang ugali ng inay. Hindi na siya umiiyak kapag kumikirot ang kanyang paa. Sa halip ay nagwawala siya at minumura kaming lahat.
Tuwing gabi na tahimik na ang kabahayan, ay nakikita ko ang tatay na nasa likod bahay at tahimik na umiiyak. Pati ako naiiyak na rin sa sitwasyon ng inay at ng pamilya namin na biglang nabaon sa utang. Hanggang sa isang araw ay dumating ang isang pinsan ng inay, si Tia Epang. May kasama siyang albularyo na nagmula pa raw sa bundok Banahaw. Bata pa yung albularyo, nasa late 20s lang ng mga panahon na yon. Ang pangalan niya ay Warren. Tinignan ni Warren ang inay. Pagkatapos ay humingi siya ng garapon na may tubig na mainit. Mula sa kanyang bag ay naglabas ng langis na mabango si Warren. Pinainit yun sa kutsara na pinadaanan sa apoy ng kandila. Pagkatapos ay hinalo sa tubig sa garapon. May binulong siya sa garapon. Pagkatapos ay humingi naman ng isang palanggana. Ito ang nakapagtataka noon, Sir Neb. Pinalagay ni Warren ang apektadong paa ng inay sa palanggana. Pagkatapos ay binuhos niya roon ang pinaghalong tubig at langis mula sa garapon. Maliit na garapon lang yon ng mayonnaise, pero tuloy-tuloy ang buhos ng tubig mula roon hanggang sa malubog ang paa ng inay. Nagkatinginan na lang kami ng tatay dahil sa pagtataka. Ilang sandali pa, bumula ang ilalim ng kukong apektado at may lumabas na 3 uod. Mas mahaba at mas matataba kaysa sa mga naunang natanggal ni Ate Rhoda. Hanggat hindi nababaklas ang palipad niyan, babalik at babalik yan, sabi ni Warren. Kailangan nating hanapin ang nagpadala. Nang gabing yun ay tahimik na nakatulog ang inay. Payapa rin ang tulog naming lahat. Pagdating ng umaga ay bumisita uli si Ate Rhoda para linisan sana ang kuko ng inay. Pero himalang walang uod sa ilalim ng kanyang kuko. Tuwang-tuwa kami. Noong mga sumunod na araw ay malinis nang talaga ang kuko ng inay. Nawala rin ang init ng kanyang ulo. At isang hapon pa nga ay niyaya ang tatay na sila raw ay maglakad-lakad muna. Pag uwi nila ay tahimik ang inay. Sabi ng tatay ay nakita raw nila yung pinaghihinalaan nilang ng barang sa inay. Yung nakasagutan niyang mamimili. Nakatayo raw sa kanto, papasok sa kalye namin. Nakatingin sa kanila at walang ekspresyon sa muka habang ngumunguya. At kinabukasan, may uod na naman sa ikalawang daliri ng paa ng inay. Galit na galit ang tatay. Pinuntahan niya ang Tia Epang para magtanong tungkol kay Warren. Tamang-tama na si Warren ay nasa Kalatagan at bumisita sa isang kakilalang albularyo din. Madali siyang napuntahan ng tatay at sinabi rito ang lahat. Pagbalik ng tatay ay may dala siyang maliit na supot na may lamang asin, bawang at piraso ng papel na may nakasulat na dasal. Ang sabi raw ni Warren ay kailangang ihagis ng tatay sa bakuran ng hinihinala nilang ng barang kay nanay ang mga yon. Nang gabi ring yon ay sinagawa nga ni tatay ang utos ni Warren. Madaling araw na siya nakauwi dahil nahirapan siyang hanapin ang bahay noong babae. Kinabukasan ay maayos na uli ang paa ng nanay at wala nang bagong uod na lumabas. Nagtuloy-tuloy yon sa loob ng 3 araw hanggang unti-unting natuyo ang namaganyang daliri. Makaraan pa ang kalahating buwan ay nakabalik na sa pagtitinda sa palengke ang inay. Gumaling na nga ang daliri niya pero nabaliko yun. Pasalamat pa rin dahil naisalba yun. Hindi gaya ng kanyang hinlalaki. Yun namang nambarang sa inay ay hindi na raw nila muli pang nakita. Grade 2 ako nang lumipat kami ng aming pamilya sa Lian, Batangas. Dadalawa pa lang kaming magkapatid noon at baby pa si Ara. Mga magto 2 years old yata siya. Lumipat kami roon mula sa Orani, Bataan dahil napalipat na naman ang destino sa trabaho si tatay. Hindi naman liblib na bayan sa Batangas yung Lian, pero hindi rin gaano kaasensado noong panahon na naroon kami. Wala ngang malaking supermarket. Typical province vibes.
Sabi ni nanay, maganda yung lugar kasi tahimik at sariwa ang hangin. Yung pabahay naman ng kumpanya nila tatay ay maluwag ang bakuran at presko. Luma na yon at gawa sa kahoy. Malaki yung bakuran, bermuda ang damo at may 2 matandang puno ng mangga. Wala masyadong ilaw sa labas, walang street lights. Tanging sari-sariling ilaw sa tapat ng bahay ng mga kapitbahay namin ang meron. Si tatay naglagay kaagad ng ilaw sa tapat ng pintuan ng bahay at sa may kahoy na gate. Sa unang gabi, habang nakahiga ako sa foam, dinig na dinig ko yung mga kuliglig at huni ng iba pang insekto o hayop dahil sa sobrang katahimikan. Kinabukasan habang nag-aalmusal ako ng pandesal at Milo galing sa tasa ni nanay, bigla siyang pumasok at parang natataranta. Nagtanong ako kung bakit, pero ang sabi niya ay wag muna raw akong lalabas dahil may gumagalang asong ulol. Naniwala naman ako. Noong patanghali na ay nakatulog na sina nanay at Ara. Wala akong magawa kaya lumabas ako ng bahay para maglibot sa bakuran. At doon ko nakita yung mga bakas ng paa sa lupa. Malalaki, mas mahaba pa kaysa sa paa ni tatay. May 5 daliri pero matutulis ang dulo. Malalim din ang bawat bakas, parang mabigat ang tumapak. Natakot ako syempre. Nagtatakbo ako papasok sa bahay. Pero kasalubong ko na si nanay na hinahanap pala ako. Sinabi ko yung tungkol sa malalaking bakas ng paa. Sabi ko may higante pero sabi ni nanay ay si tatay raw ang may kagagawan nun. Ayokong maniwala pero yun ang ginigiit ni nanay. Pag uwi ni tatay, pinakita ni nanay yung mga bakas. Tinignan lang niya sandali tapos napalingon siya sa akin. At ang sabi niya ay bagong klase raw yun ng sapatos. Uso raw. Napalingon din sa akin si nanay at sinabi niya uli na walang higante at gawa lang ni tatay ang mga bakas. May edad na ako nang ma-realize kung ayaw lang nila akong matakot. Ilang araw na kaming nakatira sa bahay nang bumuhos ang malakas na ulan. Magkakasama kami sa sala. Naglalaro ako ng Lego kasama si Ara. Nung biglang sa kabila ng ingay ng ulan ay may narinig akong mga yabag sa labas. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng bintana. Sa ilalim ng dilaw na ilaw sa may pintuan ay may nakita akong anino. Matangkad, nakayuko at parang lumilinga-linga habang naglalakad paikot sa bahay. Hindi ko makita yung muka pero pakiramdam ko nakatingin siya sa direksyon ko. Natulala na lang ako noon at hindi na nakapagsumbong kila nanay at tatay dahil sa sobrang takot. Kinabukasan nakita uli ni nanay na may bakas na naman ng mga paa at paikot ito sa buong bahay. Parang may iniikutan at ang huling bakas ay nakatapat mismo sa may bintana kung saan ako sumilip kagabi. Kinahapunan ay sinama kami ni nanay na magmerienda sa may tindahan. Doon ko narinig ang kwentuhan tungkol sa tinitirhan namin ng mga nakatambay na nagmemerienda rin. Matagal na raw na may nilalang sa bahay na lumalabas tuwing gabi o tuwing bagong lipat ang pamilya. Naglalakad daw ito sa paligid para markahan ang lugar. Hindi malinaw kung tao o hayop pero sabi ng matatanda ay napakalaking nilalang daw noon at sa tansya nila ay kapre. Ilang gabi pa ang lumipas nang makarinig kami ng malalakas na katok sa pinto. Noon ay nakahiga na kami. Tulog na si Ara pero si nanay at tatay nakikiramdam lang habang nakatingin sa amin. Maya-maya narinig naming parang umiikot ang mga yabag papunta sa likod at sa pinto naman doon kumatok. Si tatay biglang bumangon at nagsalita. "Oo na, aalis na kami rito. Maghahanap na ako ng bahay sa bayan." Hindi na kami tumutol. Kinabukasan, nagtanong-tanong na si tatay sa mga katrabaho niya kung saan may murang apartment. Natawa raw yung mga katrabaho niya at ang sabi ay parang nananadya ang kanilang kumpanya na sa bahay na yun patirahin ng mga empleyado. Dati pa raw kasi ay nirereklamo yun dahil sa mga pagpaparamdam.
Nakahanap naman ng bagong tirahan si tatay at kumpanya pa rin ang magbabayad doon. Nakakapagtaka nga lang na sa ilan pang dayong empleyado na dumating ay sa bayan na yun muna dinadala bago magreklamo ang mga yun at lumipat. Isang magandang araw sa inyo, Sir Neb. Tawagin na lang ninyo akong Mario. Isang rider na mahilig gumala sa iba't ibang sulok ng Luzon. Ang ibabahagi kong karanasan sa inyo ay hindi ko masasabing nakakatakot o nakakapanindig balahibo. Pero isishare ko pa rin dahil pakiramdam ko ay deserve naman ng kasaysayan ko na maipalabas sa isang channel na naglalabas ng mga hiwaga at misteryo. Nobyembre yon, taong 2023. Malamig ang hangin at kulay ginto ang langit nang mapadpad ako sa bayan ng Taal, Batangas. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa Basilica of St. Martin de Tours. Ito yata yung pinakamalaking simbahan. Noon ko pa nga dapat napuntahan ang nasabing simbahan, pero natuloy lang nung wala na akong makakasama. Naghiwalay kami at medyo magulo yun, kaya hindi ko na ipapaliwanag. Ayun na nga, habang naglalakad ako papunta sa altar, doon ko napansin ang hindi karaniwan. Ilang puting kandila ang parang nakalutang sa may altar. Hindi sila gumagalaw kahit may dampi ng hangin. Steady ang apoy. Mas maliwanag kaysa sa karaniwang kandila at para bang iba yung liwanag na dala nila sa altar. Pakiramdam ko noon ay maluluha ako at nanghihina. Para akong nasa harapan ng isang pamilyar pero estrangherong damdamin. Hindi ko maipaliwanag. Masarap sa pakiramdam pero nakakaiyak. Tumigil ako at pinakatitigan yung mga kandila. Wala akong nakitang patungan o anumang bagay na sumusuporta sa kanila. Kumurap-kurap pa ako pero talagang nakalutang ang mga yun sa hangin. Nagpalinga-linga ako sa iilang kataong tahimik na nagdarasal. Yung iba nakapikit at nakayuko. Yung iba naman nakamasid lang din sa unahan. Pero parang hindi nila nakikita yung mga nakalutang na kandila. Sa kalituhan ay isang babaeng nakatitig sa unahan ang nilapitan ko at tinanong, "Ma'am, excuse me po. Nakikita niyo ba yung mga nasa altar? Yung kandilang nakalutang?" Lumingon sa akin yung babae at ngumiti ng konti bago muling tumingin sa unahan. Nagtayuan yung mga balahibo ko habang pinagmamasdan yung payapa niyang muka. Paatras akong lumayo sa babae at muling nagmasid sa paligid. Kasabay noon ay may bumatingting na kampanilya. Pagkatapos ay nakarinig ako ng salitang Latin na hindi ko maintindihan. Hindi yun nakakatakot. Sa halip, may kakaibang init sa salita na yun. Parang binalot ng kapayapaan ang dibdib ko. Parang napawi yung napakarami kong isipin. Lumapit pa ako sa altar at doon ko napansin yung mas mahiwaga pa. Sa loob ng apoy ng bawat kandila ay may mga aninong hugis tao. Maliliit at halos hindi na makita, pero malinaw ang figurang nakayuko. Magkadikit ang mga kamay na parang nagdarasal. Ang liwanag ng kandila na bumabalot sa kanila ay para bang naging halo. Nangingilid na yung luha ko noon at pakiramdam ko ay hindi ko dapat makita ang mga yun. Para ba akong nanliit? Pakiramdam ko ay hindi ako deserving na makasaksi ng hiwaga sa aking harapan. Kaya umatras ako muli at lumapit sa isa namang lalaki na nakatingin lang din sa altar. Bala ko siyang tanungin kung ano ba yung nangyayari at kung nakikita ba niya yung nakikita ko nang may lumapit sa aking matandang babae. Pinatong lang niya sa balikat ko yung kamay niya at ang sabi ay hayaan ko raw namnamin ng mga tao ang kapayapaan na minsan lamang nila maranasan. Manalig na lang daw ako at maniwala dahil hindi lahat ay kasing palad ko na pinagpapakitaan ng Holy Spirit. Sir Neb, doon na lang talaga ako nanlambot
at nangilabot ng tuluyan. Napaupo ako at nang lingunin ko yung matandang babae ay wala na siya. Bigla ay sumagi sa isipan ko na kailangang mai-record ko ang nangyayari dahil wala talagang maniniwala sa akin sa nasaksihan ko kung wala akong pruweba. Dinukot ko agad yung cellphone ko para ma-video o mapicturan man lang yung mga kandilang lumulutang. Pero pagtapat ng kamera sa altar ay naglaho ang mga kandila. Nawala yung warm na liwanag at naging parang pangkaraniwan ng lahat. Yung mga taong nananalangin ay nagtayuan na. Parang dahil sa ginawa ko ay nawala ang hiwaga. Nagsisi ako noon. Sa kagustuhan kong maipagyabang ang nakita ko ay nawala yon. Napapaisip nga ako kung hinayaan ko lang kaya ang mga lumulutang na kandila at hindi tinangkang videohan. Mawawala pa kaya ang mga yon? O hanggang ngayon ay naroon pa rin sa tuwing bibisita ako? Paglabas ko ng basilika, iba na yung pakiramdam ng hangin. Parang mas magaan ang mundo, mas tahimik ang paligid. Mula noon, tuwing babiyahe ako papuntang Batangas, dumadaan ako sa Taal at pumapasok sa simbahan. Wala na yung mga lumulutang na kandila, pero naroon ang pamilyar na kapayapaan. Ako po si Mimi. Naisip ko lang na ikwento sa inyo ang naranasan namin sa pagpunta sa Batangas. Ang nangyari po kasi, ang Kuya Peng ko ay nakulam. Taga-Pasig po talaga kami. May naging girlfriend siya na tubong Leyte. Tawagin na lang nating Ate Rain. Nakilala lang po niya sa trabaho niya sa Pasig. Aminado naman po ako na pagdating sa babae ay malikot talaga ang kuya ko. Hindi mapakali sa isa. Kaya ayan, nadali siya ng girlfriend niya na may lola palang mangkukulam. Kaya ko po nasabi na ang lola ni Ate Rain ang nangulam sa kanya ay dahil nagbanta si Ate Rain. Nakukulamin niya ang kuya ko. Narinig ko yun nung nagtatalo sila sa terrace dahil nahuli niya ang kuya ko na may iba pang girlfriend bukod sa kanya. Mga 1 linggo lang mahigit ang lumipas. Nang mag-break sila ay nangyari na nga kay Kuya Peng ang mga kakaiba sa katawan. Tinubuan siya ng mga bukol na karaniwang alam natin sa kinukulam. Una sa likod lang, konti. Tapos napansin ng mama ko na dumadami at nagkakaroon na rin sa iba pang parte ng katawan niya. Para siyang nagkaroon ng mga ketong. Sabi ni Papa, wag na kaming mag-aksaya ng panahon na dalhin sa doktor si Kuya. Sa albularyo na agad kami dumiretso. Pero nakailang balik na kami sa albularyong yon, wala namang nangyayari. Para lang kaming nagtatapon ng pera. Patuloy pa rin na dumarami ang mga bukol ni Kuya. Pati sa maselang bahagi ng katawan niya, meron na rin. Nahihirapan na siyang umihi at dumumi. Sa awa ko kay Kuya, ay kumilos akong mag-isa. Hindi ko sinabi sa kanila nang puntahan ko si Ate Rain doon sa inuupahan nilang maglola sa Pasig. Ang kaso, kaya naman pala ngalay na yung kamay ko sa kakakatok at walang nagbubukas. Wala na pala sila ron. May nakakita sa aking kapitbahay at sabi ay umalis na raw doon ang maglola. Magdadalawang linggo na. Lilipat ng araw mamayang gabi ang bagong titira sa upahan na yon. Nanlumo ako. Kasi sabi pa ng kapitbahay ay babalik na raw sa Leyte ang maglola. Kung totoo yun, paano ko pa makakausap si Ate Rain? Taong 2002 yun. At nung panahon na yon, wala pa akong sarili kong cellphone para makontak siya. Si Kuya naman sabi niya hindi na raw niya makontak ang number ni Ate Rain. 15 pa lang ako noon. Si Kuya Peng, 22. May kaibigan si Mama na pinayuhan siyang dalhin sa Batangas si Kuya. May kakilala kasi ang kaibigan niya roon na mahusay daw na albularyo. Tsak na mapapagaling si Kuya. Yun nga lang, malayo talaga. Bandang San Juan pa yun. Nag-usap munang mabuti sina Mama at Papa. Hindi kasi madali ang desisyon na yun dahil nagkataon na kapos pa kami sa pera.
Sina papa at kuya lang ang nagtatrabaho sa amin. Tapos napatigil pa si kuya dahil sa kalagayan niya. Kaya si papa na lang muna ang magsushoulder ng lahat ng gastusin. Tapos malaki na rin ang nagastos nila sa naunang albularyo na tumingin kay kuya. Sa huli ay napagkasunduan nila na ako at si mama ang sumama kay kuya sa Batangas. Tsaka si Tito Nel. Si Tito Nel po asawa ng kaibigan ni mama na siyang nakakakilala doon sa albularyong sasadyain namin sa Batangas. Sa kanila rin yung gagamitin naming sasakyan. Kusa nilang pinahiram alang-alang sa ikagagaling daw ni kuya. Mabuti na lang din at bakasyon noon sa eskwela. Kaya ako pinasama ni papa kasi alam niya na mahina ang loob ni mama sa mga ganoon. Isa pa, malayo ang biyahe. Kailangan talaga ni mama ng makakatuwang kay kuya. Si Tito Nel naman kasi siya yung magdadrive ng van. Habang nasa biyahe kami, ilang beses sumuka si Kuya Peng. Hindi yun dahil sa nahihilo siya sa biyahe, kundi dahil sa iniinda niyang kulam. Nakasandal lang siya kay mama. Pag nangangalay kay mama, sa akin naman siya sasandal. Naiiyak talaga ako noon sa van, pero pinipigilan ko kasi ayokong ipakita kay mama na nanghihina ang loob ko dahil baka manghina rin ang loob niya. Sabi ni papa, ako ang magiging lakas nila mama at kuya, kaya magpakatatag daw ako. Pagdating namin sa Batangas, medyo kalmado na si kuya. Pero halata pa rin sa mukha niya yung hirap na nararanasan niya. Namumutla pa rin at hindi halos makapagsalita. Siguro sa dami ng sinuka niya sa biyahe, tapos hindi naman siya kumakain. Hindi nga namin inaasahan na sobrang liblib na pala ng lugar ng albularyo. Tawagin na lang natin siyang Kadyo. Sabi ni Tito Nel, mahusay na albularyo yon. Pero ewan namin bakit hindi siya kilala ng mga napagtanungan namin. Kaya muntik pa kaming maligaw. Awa naman ng Diyos ay nakarating din kami sa maliit niyang bahay na halos matabunan na ng mga puno't halamang nakapaligid doon. Nasa loob nga pala ng kakahuyan ng bahay niya. Ang weird lang ng itsura niya. Parang sinaunang tao. Kung tumingin siya ay para bang may gagawin kaming hindi maganda sa kanya. Nung makita kasi niya kami, siguro nagtaka siya o nag-alala. Pero pinapasok din naman kami agad. Tapos luminga-linga sa paligid na para bang tinitignan kung may iba pa kaming kasama. Pinaupo niya kami sa upuang kahoy. Si Kuya Peng naman ay pinaalalayan niya sa amin na makahiga sa papag. Hindi na siya nagtanong. Alam na raw niya kung anong nangyayari. Ang tinanong na lang niya ay yung pagkakakilanlan ni kuya. Gaya ng birthday, mga nunal at balat. Ewan, ba't pati yun kailangan niyang malaman? Nag-usap sila sandali ni mama tungkol sa kulam na dumapo kay kuya. Pagkatapos nilang mag-usap ay sinabihan niya kami na lumabas muna at siya na raw ang bahala sa kuya ko. Tinanong ko si mama kung okay lang ba na iwan namin si kuya sa loob. Sabi ni mama, okay lang naman kasi nasa labas lang naman kami. Isa pa, kailangan naming magtiwala sa albularyo. Kaya lang hindi agad nasabi ni mama yung sunod niyang sasabihin. Pinilit ko lang. Sabi ko, anong problema? Malaki raw kasi ang hinihinging kabayaran ni Kadyo. Doble sa binayaran namin sa albularyo sa Pasig. Sumingit naman si Tito Nel sa pag-uusap namin. At sabi, mahusay daw kasi talaga kaya nagde-demand ng malaking halaga. Nung mabarang daw ang kapatid niyang babae dati, ay doon din nila dinala. Sa loob lang ng 2 araw, gumaling na. Kaya hindi na sila nang hinayang sa binayad nila. Tinanong ko si mama kung kaya ba namin yung bayad na hinihingi ni Kadyo. Sabi niya, ayos lang din naman siguro kung sa ikagagaling ni kuya. Ang pera naman kayang kitain. Pero ang buhay ng kuya ko, hindi na namin maibabalik kung sakali na hindi siya mapapagaling ng albularyo. Kaya pumayag na raw siya. Naawa talaga ako kay mama nun. Kitang-kita ko kasi sa mukha niya yung bigat ng problema namin. Mahigit 1 oras din kaming naghintay sa labas ng kubo.
Maya-maya ay narinig namin na sumisigaw si kuya na para bang nasasaktan at nahihirapan siya. Kaya napatayo kami ni mama sa pagkakaupo namin sa upuang nasa ilalim ng puno. Napatakbo kami sa pintuan ng kubo pero pinigilan kami ni Tito Nel. Sabi niya, hayaan lang daw namin. Alam ng albularyo ang ginagawa niya. Kung kinakailangan na masaktan ng kuya ko, ay kailangan niyang tiisin kung gusto niyang gumaling. Hinawakan ko yung kamay ni mama kasi nanginginig. Natatakot talaga siya. Mahina talaga ang loob niya. Ilang beses pa naming narinig na sumigaw ang kuya ko. Humihingi siya ng tulong. Gusto niya na pigilan namin ang albularyo. Gusto na raw niyang umuwi. Pero sa mga sigaw niyang yon ay napansin ko na parang hindi siya. Parang hindi niya boses. Medyo naalarma ako. Si Tito Nel ang tinanong ko kung bakit ganoon. Iba ang boses ni kuya. Sabi niya sa tingin niya ay hindi talaga ang kuya ko ang humihingi ng tulong, kundi ang mangkukulam na sumasalbahe sa kanya. Kaya humihingi ng tulong. Kaya gusto nang umuwi ay para hindi na magamot ng albularyo. Kasi siguro natatalo na siya ng albularyo. Kaya gumagawa ng paraan na mapatigil ang ginagawa nito. Pilit kong pinakalma ang sarili ko kahit nangingilabot ako sa naririnig ko. Napansin na rin pala yun ni mama kaya nagpanik na naman siya. Bakit daw ganoon? Kinausap din siya ni Tito Nel para mapahupa ang panik ni mama. Inaya kami ni Tito Nel na maghanap ng makakainan sa malapit. Kaso ayaw ni mama. Ayaw niyang iwan si kuya roon at hindi siya napilit ni Tito Nel. Ilang saglit pa ang lumipas at lumabas ng kubo yung albularyo. Pero hindi pa rin niya kami pinapasok sa loob para makita o makausap si kuya. Aniya magpapahinga lang siya saglit pero babalikan din niya sa loob. Sinabi niya na malakas pala ang kumukulam kay kuya. Hindi nagpapatalo. Talagang hinahamon siya. Mas nilakasan pa nga raw ang nilagay na kulam sa kuya ko. Pero wag daw kaming mag-alala. Kaya naman niyang gawan ng paraan. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para sa kanyang pasyente. Pero may binilin siya ng palihim kay Tito Nel na sinadya kong pakinggang mabuti nang hindi nila ako nahahalata na nakikinig. Na kung ano man daw ang mangyari sa kanya ay wag namin siyang intindihin. Kung sakali raw na pumalpak siya sa pagkakataon na to, dalhin daw namin si kuya at umalis kami agad sa lugar na yon. Marami pa raw ibang albularyo kaming makikita sa lugar na daraanan namin sa Batangas. Humingi raw kami ng tulong. Dahil sa sinabi ni Kadyo kay Tito Nel, ay lalong nadagdagan ng kaba at takot ko. Tinignan ko si mama na nung mga sandaling yon ay halata pa rin ang pagkabalisa habang yakap ang sarili. Malamig kasi ang hangin doon. Nagsindi ng tabako si Kadyo. Panihinga ng malalim habang kausap pa rin si Tito Nel sa di kalayuan sa amin ni mama. Ako naman, panay na lang ang dasal ko. Kasi yun na lang naman ang magagawa ko. Yun lang ang alam ko na maitutulong ko. Nananalangin ako na sana ay malampasan ni kuya ang malaking pagsubok na yun sa buhay niya. Sana bigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon na magbago. Nasa ganun kaming sitwasyon ay bigla na namang nagsisigaw si kuya. Si mama gustong-gusto nang pumasok sa loob ng kubo. Pero binalaan siya ng albularyo na huwag gagawin yon. Makakaabala siya sa ginagawa niyang panggagamot. Hindi raw kami dapat magpadala sa panlilinlang ng mangkukulam gamit ang malakas na itim na kapangyarihan. Walang nagawa si mama. Niyakap ko na lang siya. Matapos maupos ang hinihitit na tabako, ay bumalik na rin sa loob ng kubo si Kadyo. Bago tuluyang pumasok ay pinalapit niya sa kanya si Tito Nel at binilinan na bantayan kami. Huwag hayaan na makapasok sa loob ng kubo dahil masisira ang panggagamot niya. Sabi ko ako na po ang bahala kay mama. Hindi kami makakagulo. Lumalim na ang gabi ay nasa labas pa rin kami ng kubo. Naghihintay sa paglabas uli ni Kadyo.
Tumahimik sa loob ng kubo. Wala na kaming naririnig na anumang kaluskos. Lumapit si Mama kay Tito Nel at tinanong kung pwede bang alamin niya ang nangyayari sa loob. Pero umiling siya. Tinapik niya sa balikat si Mama at sinabihan na maghintay na lang kami. Bumalik kami sa upuan at naupo. Pinasandal ko si Mama sa balikat ko. Sabi ko, umidlip muna siya habang naghihintay kami ron. Ayaw daw niya. Hindi raw siya makakatulog hanggat hindi niya uli nakikita si Kuya. Pero maya-maya lang din ay namalayan ko na lang na nakapikit na pala siya. Kaya ako na mismo ang nagsandal ng ulo niya sa balikat ko. Sobrang tahimik sa paligid at hindi ko na rin naririnig na sumisigaw si Kuya mula sa loob. Pagtingin ko kay Tito Nel, nakapikit na rin siya at nakasandal naman ang ulo sa puno. Gusto ko na rin sanang umidlip para mapahinga ang utak ko sa sitwasyon namin, lalo na ni Kuya. Pero ewan, ba't ayaw akong dalawin ng antok? Nanatiling mulat ang mga mata ko. Nagmamasid sa paligid. Nagbabantay sa mga posibleng mangyari. Nilibang ko na lang ang sarili ko habang pinapakinggan ang salitang huni ng kuliglig at tuko na hindi ko alam kung saan ba sila nakadapo. Nagulat na lang kami nung sa gitna ng nakakabinging katahimikan ay biglang bumalandra sa labas si Kadyo mula sa loob ng bahay niya. Para bang may sumipa sa kanya na ubod ng lakas. Napatayo kaming tatlo nila Mama at Tito Nel dahil sa sobrang gulat. Nanlalaki yung mga mata namin. Pero ako, hindi ko talaga napigilan ang sarili ko na magsisigaw sa sobrang takot. Halos mapatid ang lalamunan ko. Paano ba naman kasi may tumutulong dugo sa bibig ni Kadyo? Yung tipong alam mo na masama talaga ang lagay niya. Dali-dali namang nilapitan ni Tito Nel yung albularyo at tutulungan sanang makatayo. Pero sa nauutal na pagsasalita ay tinuro ni Kadyo ang kubo niya. Yung bilin daw niya. Kunin daw namin si Kuya at umalis na kami. Natataranta si Tito Nel. Siyempre kasi hindi niya siguro malaman ang uunahin, kung tutulungan ba ang albularyo o susundin ang bilin niya. Nakakaawa naman kasi kung iiwan na lang din namin siya basta sa ganoong kalagayan niya. Kaso kinapitan niya ng mahigpit sa damit si Tito Nel at mariing pinaalala ang bilin niya. Kaya si Tito Nel ay napilitan siyang bitawan at humahangos na nga kaming pumasok sa loob. Nangunguna pa si Mama. Pagpasok namin sa loob, nakita naming nakaupo si Kuya Peng sa papag. May dugo rin sa bibig. Tumatawa habang pinipisil-pisil ang mga bukol niya. Nilalaro. Sabi ni Tito Nel, nilukuban daw ng mangkukulam si Kuya. Parang sinaniban. Ganon daw kalakas ang mangkukulam na yumayari kay Kuya. Umiiyak na nilapitan ni Mama si Kuya. Sabi niya uuwi na raw kami. Pero tinabig lang siya ni Kuya na parang wala nga sa sarili. Buti na lang at nasa likod ako ni Mama, kaya nasalo ko siya ng muntik na siyang mapatumba sa pagtulak ni Kuya. Ang ginawa ni Tito Nel ay sinuntok niya bigla si Kuya. Malakas na kinawala agad ng malay nito. Nagalit pa si Mama, ba't daw ginawa yun? Sabi ni Tito kailangan niyang gawin. Tapos pinagmadali niya kami sa pagkilos. Binuhat niya si Kuya Peng palabas ng kubo ng albularyo at patakbong dinala sa sasakyan. Pinasakay na rin niya kami. Binalikan muna ni Tito Nel si Kadyo na sa tingin ko humihinga pa naman. Hindi ko na narinig ang pinag-usapan nila kasi medyo malayo na ang distansya namin sa kanila. Tapos noon ay nagmamadaling bumalik ng sasakyan si Tito Nel. Hindi ko alam kung nasaang banda na kami. Basta alam ko, hindi pa kami masyadong nakakalayo. Wala pa rin akong ibang makita sa paligid, kundi puro mga puno. Si Mama umiiyak pa rin habang yakap si Kuya sa tabi niya. Wala pa ring malay si Kuya. Naisipan kong tanungin si Tito Nel kung anong sabi ni Kadyo, kung ano na ang gagawin namin ngayon. Kasi kung babalik lang kami sa Pasig, paano namin maliligtas sa kulam ang Kuya ko?
Sabi ni Tito, kailangan naming maghanap ng ibang albularyo bago kami makalabas ng Batangas. Si Kuya Peng daw kasi kanina ay sinaniba ng mangkukulam na gumagawa sa kanya. Kaya pinagmamadali kami ni Kadyo na makaalis doon sa lugar ay dahil doon mas malakas ang puwersa ng mangkukulam. Yun ang lugar na nakapaloob sa orasyon niya. Ngayon habang umaandar kami, habang naiiba ang lugar, ay hindi raw makakapag-focus ang mangkukulam sa ginagawa niyang pagsanib sa kuya ko. Kinilabutan talaga ako sa mga sinabi ni Tito. Paano ka ako yan kung hindi kami makakita ng ibang albularyo? Anong gagawin namin? Hindi rin makasagot si Tito. Ngayon lang daw kasi niya naranasan ng ganoon. Nung nagpagamot sila dati kay Kadyo, ay wala namang ganoong pangyayari. Maayos lang na nagamot ang kapatid niyang nabarang at nakauwi rin sila ng maayos. Pero wag daw kaming mag-alala ni Mama. Hindi naman daw niya kami pababayaan. Gagawin niya ang lahat ng magagawa niya para maprotektahan kami nila kuya. Pag may nadaanan daw kaming kabahayan ay bababa kami at magtatanong-tanong kung saan may albularyo. Tumingin ako sa bintana ng van. Naging malikot ang mga mata ko sa paghahanap ng bahay sa mga nadadaanan namin o kahit tao sana na madadaanan. Pero palibhasa nga ay hating gabi na, kaya halos puro dilim lang ang nakikita ko sa lugar na yon. Hinawakan ko ang kamay ni Kuya Peng. Sabi ko kumapit lang siya, magdasal siya at manalig na gagaling siya. Makakabalik kami kay Papa ng ligtas. Maya-maya lang ay naramdaman ko yung pagkarag ng sasakyan. Tinanong ko si Tito Nel kung anong nangyari. Sabi niya mukhang masisiraan pa kami. At ayun na nga, sa kamalas-malasan ay sukat na masiraan pa kami ng sasakyan. Ang tanging nakikita ko lang ay bukid sa kanan at bukid sa kaliwa. Wala pa akong matanaw na bahay. Paano na kami nito? Napabuntong hininga si Tito Nel. Bumaba siya ng sasakyan at sinubukang i-check ang sira. Bumaba rin ako. Sabi niya mukhang napalala pa ng pagkasira ng sasakyan ang hindi maganda naming sitwasyon. Nagpalinga-linga siya sa paligid. Nabuhayan siya ng loob nang may makita siya. Isang matandang lalaki na may nakasukbit na lambat sa balikat. Naglalakad siya sa pilapil. May dalang gasera kaya nakita namin. Sinalubong agad ni Tito Nel. Sumunod ako. Tinanong kami ng matanda kung anong nangyari. Sinabi agad ni Tito ang pakay namin na kailangan namin ng albularyo. Baka kako may kakilala ang matanda. At sinabi rin niya na nasiraan kami ng sasakyan. Gustong makita ng matandang nagpakilala sa pangalang Mang Lucio ang sinasabi naming nakulam. Saglit niyang tinignan si Kuya bago sinabing sige raw, sundan na lang namin siya. Medyo nag-alangan ako. Binulong ko kay Tito Nel na sa tingin ba niya matutulungan talaga kami ng matanda. Grabe yung talas ng pandinig ng matanda na nasa 70 o 80 na ang edad. Tumingin siya sa akin at sabi kung hindi pala kami nagtitiwala sa kanya ay bakit hinihingi pa namin ang tulong niya. Humingi ka agad ng dispensa si Tito Nel. Pagpasensyaan na raw ako. Pagod, gutom at puno lang daw kami ng pag-aalala. Lalo na ako. Kaya ganoon. May inis sa tingin sa akin ng matanda. Pero pinalampas niya ang pagdududa ko at sinabi na sundan lang namin siya. Sa pagkakataon na yon, may malay na si Kuya. Inaalalayan siya nila Mama at Tito. Ako naman ang may bitbit ng mga gamit namin. Palinga-linga ako habang binabagtas namin yung daan patungo sa hindi ko alam kung bahay ba ng matanda o ano. Ayon sa matanda, papunta na sana siya sa dagat para pumalaot pero mukhang kailangan nga talaga namin ng tulong kaya uunahin na raw niya. Kaya pala may lambat na nakasampay sa balikat niya ay dahil mangingisda siya. Nagpasalamat si Tito Nel sa malasakit ng matanda at tinanong na rin kung sino bang albularyo ang pupuntahan namin. Sana raw ay mapagaling ang kuya ko.
Pagtatama sa kanya ng matanda, hindi albularyo, kundi albularya. Ang asawa raw niya. Nagkatinginan kami nila mama at tito. Ayon pa sa matanda, matagal nang hindi nang gagamot ang asawa niya kasi gusto na lang nilang mag-asawa na mamuhay ng tahimik. Delikado raw kasi ang maging albularya at kumalaban ng masasamang elemento. Pero sa nakita niya kay kuya, naawa siya kaya kukumbinsihin niya ang asawa niya na tulungan kami. Isang maliit na bahay ang dinatnan namin. Mas malaki lang ng konti sa kubo ni Kadyo. Ang isa pang kinagulat namin ay nang malaman namin na ang asawa pala ng matanda ay bulag. Nakaupo sa tumba-tumba ng datnan namin. Nagkakape siya. Napatigil siya sa paghigop ng kape nang maramdamang may tao sa paligid. Lumapit sa kanya si Mang Lucio at sinabi na kailangan namin ng tulong. Nilapag ng matandang babae sa mesa ang tasa ng kape at sinabihan si Mang Lucio na alam namang matagal na siyang hindi nang gagamot. Nagmakaawa si mama na tulungan kami. Wala na raw kaming ibang malalapitan at buhay ni kuya ang nakataya. Kahit ano raw ang maging kapalit, mapagaling lang si kuya. Hindi kumibo ang albularya kaya humingi si Mang Lucio sa amin ng ilang saglit. Kakausapin lang daw muna niya ang asawa niya. Siguro kukumbinsihin pa niya. Nandoon lang kami sa isang sulok ng bahay nila. Ni hindi pa kami pinapaupo pero ayos lang naman. Naiintindihan naman namin ang sitwasyon na dahilan ng albularya na gusto nga nila na tahimik na lang na buhay. Doon sila sa silid nilang natatakpan ng kurtina nag-usap. Aninag ko yung ekspresyon ng mukha nila. Kinakabahan ako na baka hindi pumayag yung albularya. Tinignan ko si kuya na nakayuko at parang hirap na hirap pa rin sa sitwasyon niya. Kahit papano ay nakahinga kami ng maluwag nang bumalik sa amin si Mang Lucio at sinabing pumapayag na ang asawa niya. Pero si kuya, biglang nag-iba ang mga mata niya. Parang nanlisik. Parang hindi nagustuhan ang narinig niya. Hindi man siya nakikita ng albularyang nakilala naming si Aling Viring. Parang naramdaman naman ito ang kakaibang reaksyon ni kuya. Kaya sinabihan si Mang Lucio na itali ang pasyente. Mabilis namang kumilo si Mang Lucio. Kinuha ang lubid sa taguan nila. Tapos nagpatulong kay Tito Nel na igapos sa upuan si kuya. Sabi ng albularya, hindi lang basta nakukulam si kuya, kundi nalulukuban din daw ng kapangyarihang itim ng mangkukulam. Tama nga siya, dahil ganoon din ang sinabi ni Kadyo. Hindi kami pinalabas ni Aling Viring, pero binilinan niya kami na kung ano man ang makita at marinig namin ay manatili kaming tahimik sa mga pwesto namin. Wala siyang maririnig na kahit kaluskos mula sa amin. Kung hindi ay ititigil niya ang panggagamot. Strikta si Aling Viring, pero okay lang naman. Hindi pa man siya nagsisimula sa panggagamot ay nagsimula ng mag-react ang mangkukulam sa loob ni kuya. Biglang nagsalita si kuya sa ibang boses na wag na raw siyang subukang kalabanin dahil hindi uubra ang albularya. Parang wala namang naririnig si Aling Viring. Sinindihan niya yung kandilang puti at itim. Nagsimulang mag-orasyon. Si kuya ay bumaling kay mama at nakiusap dahil siguro alam na mahina ang loob ni mama. Tulungan daw siya. Ilayo siya roon dahil papatayin daw siya ng albularya. Hirap na raw siya. Kapag alam kong magre-react si mama, ay inaagapan ko. Pinipigilan ko agad. Si Tito Nel nag-alala kaya hinila si mama sa labas. Pero ako, naiwan ako sa loob. Gusto kong makita ang panggagamot at tinibayan ko talaga yung loob ko nang sa akin naman humingi ng tulong si kuya. Malakas ang ginawang pag-oorasyon ng bulag na albularya. Nung matapos siyang mag-orasyon, ay hinawakan niya yung mga bukol ni kuya. Parang may kinakaparoon. Parang may hinahanap siya sa mga bukol. Bumulong sa akin si Mang Lucio
na hinahanap ng asawa niya ang pinakamata ng mga bukol. Kumbaga yung inahin na pinunlaroon ng mangkukulam. Si kuya naman ay nagsimulang tumawa at kinutya ang albularya na hindi niya yun makikita. Pero nagkamali siya nang biglang dukutin ng albularya ang isang bukol na nasa maselang bahagi. Malaki yun. Bigla niyang dinarang sa apoy habang sumasambit ng orasyon hanggang sa unti-unti yung matupok. Nagsisigaw si Kuya Peng. Nagwala hanggang sa makalagang lubid na gumagapo sa kanya. Hindi nagpatinag ang albularya sa ginagawa niya. At si Mang Lucio naman ay naging mabilis din ang kilos. Yung lambat na nakasampay sa balikat niya kanina ay dali-dali niyang sinaklob sa kuya ko bago pa nito malapitan ng asawa niya para masaktan. Dahil ako lang ang nandoon ay ako na mismo ang tumulong kay Mang Lucio na maigapos uli si kuya. Umiiyak na ako nun. Halo-halo ang emosyon ko. Takot at nerbiyos sa mga nangyayari. Nagpatuloy si Aling Bering. Mula sa malakas ay pahina na ng pahina ang pag-uorasyon niya hanggang sa makita mismo ng mga mata ko na namatay ang sindi ng kandilang itim habang yung kandilang puti ay nanatiling nakasindi. Tapos nakita kong nakangiti yung albularya. Sabi niya ang kandilang itim ay nagsilbing kandila ng mangkukulam at ang kandilang puti naman ay kandila niya. Dahil namatay na ang apoy ng kandilang itim, nangangahulugan daw yon na natalo na niya ang mangkukulam at gagaling na ang kuya ko. Nawalan ng malay si kuya, kaya hiniga muna namin siya sa papag ng mag-asawa. Abot-abot ang pasasalamat namin nila mama sa mag-asawa, lalo na sa albularyang si Aling Bering. Ayaw nilang tumanggap ng bayad, pero pinilit namin kasi sobrang laki talaga ng naitulong nila. Kilala rin pala nila si Kadyo. Ipanatag daw namin ang sarili namin tungkol sa kalagayan ni Kadyo. Hindi raw yun basta-basta mamamatay. May anting-anting daw yun. Pero kailangan nun magpahinga at makarecover sa nangyari. Kinailangan pa naming manatili ng 2 araw sa bahay ng mag-asawa kasi kailangan pa raw matiyak na mawawala na lahat ng bukol ni kuya sa katawan. Isa pa ay nanghihina pa rin si kuya. Bawiin muna raw ang lakas bago kami bumiyahe pabalik ng Pasig. Dahil sa pangyayaring yun kay Kuya Peng ay hindi na siya nakapag-asawa. Na-trauma siya sa babae na kasalanan din naman niya. Hanggang ngayon, tumatanaw pa rin kami ng malaking utang na loob doon sa mag-asawang tumulong sa amin, lalong-lalo na sa bulag na albularya.